trato di umano ang isinalin sa iba't ibang amo. Yan naman ang nais ilapit ni Ginang Digna Carmelo ng Bantay, Ilocos Sur para sa anak nitong OFW sa bansang Riyadh, Kingdom, Saudi Arabia. Para sa detalye, nasa kabilang linya po si yung kanyang next of kin na si Miss Digna Carmelo. Ang anak niya pong nasa ibang bansa ay si Miss Rona Carmelo. Ma'am Digna, hello, magandang hapon po. Ilocan. Mukhang ma'am? Naimbag daw. Naimbag na daw, Ma'am Digna. Naimbag daw yung ma'am. Yes, ma'am. Ayun, si Ma'am Claire, Ilocano si Ma'am Digna, Ma'am Claire. Baka pwede nyo pong interviewin yes, si Ma'am Digna. Pwede nyo pong Ilocano ang inyong reklamo o pwede nyo rin pong sabihin sa Tagalog. Kung saan po kayo komportable, ma'am. Sige po. Parang kasla madanda na kagana, ma'am. Mag-emotional. Oh. Ay, uminom muna kayo ng tubig na, Ma'am Digna. Huwag masyadong para may kwento nyo ng maayos. Sige po. Kaya anak ko, nag-flight di September 2020 di last year. Yes, ma'am. Ano po, ma'am, nung dumating po siya ng agency niya, sinabi ng agency niya na nag-back out yung employer na nasa kontrata niya. Yes po. So, ibinigay ng agency sa ibang amo. Nag-transfer po siya ng October to December, bago mag-Christmas, ma'am, nasa employer na yon. Nagpunta na lang ako nung nakipag-text siya na humiram siya ng cellphone sa mga nasa accommodation. Sinasabi niya sa akin na hihingi ako ng tulong. Naghintay po ako hanggang January para, ang sabi kasi nila, baka maihanapan siya ng ibang employer. Kaya naghintay po muna ako, nasa accommodation naman siya. Nasa accommodation. Yung January na po, bago mag-February, na po ako kasi nade-depress na siya, yung anak ko. Nakapagsumbong na po ako sa uwa, ma'am. Sige. Pero nag-take naman po ang uwa na gagawa ng tulong yung anak ko. Tapos nung tawag siya ng tawag sa akin, magpapatulong ako, kaya sumadya na ako sa Region 1 sa San Fernando. Dito naman ako sa Pangasinan na nagtatrabaho bilang katulong din. Sandali, ma'am. Ninenervyos ako. Minom po kayo ng tubig. Sige po. Huwag po kayo mag-nervous, ma'am. Tapos, ma'am, nung February 15, bago po ako magbakasyon sa Ilocos, sumadya ako sa UWA sa San Fernando. Nag-report, pinaalam kasi ng anak ko sa akin na mismo po ang accommodation people ang naghatid sa anak ko sa mismong amo niya na nasa kontrata. Tapos tinanong sa akin yung nasa UWA kung gusto niyang umuwi o itry muna niya yung employer. Isip ko yung anak ko kung gusto niyang itry yung employer niya since legal naman yung papers niya sa employer na yon. Nagtagal siya ng hanggang before Ramadan po, April 9 or 10 kung hindi po ako nagkakamali. Nang gabing yun ng April 9, sinampal-sampal siya ng amo niyang lalaki at tinadya-tadyakan. Kaya nung driver nila, nihatid po niya yung anak ko sa bahay ng kaibigan ng amo niyang babae. Tapos kinaumagahan po, nagpagabi siya, nagpaumaga siya doon sa bahay ng kaibigan ng amo niyang babae. After that, binigyan daw siya ng barya, pantaksi niya papuntang Philippine Embassy. Kaya ngayon si Runa po ay nasa Bahay Kalinga po sa Riyadh. Bahay Kalinga, yes. Pero yung mga gamit po niya, mga cellphone, mga damit niya, at saka yung sahod po niya, hindi binigay ng amo. Okay. Sa ngayon po, si Runa may sakit po niya. Alright. Okay po. Ma'am Digna, maswerte ho tayo ngayon kasi nandito po si Attorney Francis de Guzman, ang ating resource person mula sa Department of Migrant Worker. Sir Francis, ano po yung may tutulong natin dito sa nirereklamo ni Ma'am Digna Carmelo ukol sa kanyang anak doon sa Riyadh? Yes, sir.
Ma'am, kastoy aramidon me para mangagnak ma'am. Inserwen. Okay. Kastoy ma'am niya tawagak tatan ay kwa arijay matga bahay di ipacheck talat tano ada exit clearance nan kas na ay tatay nga nag asti assistance kanya tayo ipacheck talat tan ma'am ada exit clearance na no the soonest ma'am makaawi doon makakadwayon makaawi yun. Even if no makaawid ma'am ipa-blacklist ko ato yung employer na kwakti kaso na yung employer tano ma'am madi nga makaalati sa bali nga worker na at the same time ma'am kaswak ay agency tamadi da ina si kaso atoy anak yo and niya benefits na nga maala agita sweldo na agita nga pinag-workan na i-pursue tayo lang ma'am tano ma'am fairmat at the same time adamot ma'am ti mapagrugyan na mapagsimulan na no agawid dito but immediately po ti ikwata ma'am pagawidon tapay tano makayo ay anak yon niya ma'am ag feedback kami ma'am mga Monday or Tuesday tawagan da ka no adati feedback no adati update ti migrant workers office tayo yan niya. Ayun. When sir, nagyan pa talo na sir, mo pagkakibidyo anak ko. When ma'am, magkararagtatan po the soonest ma'am. Ikwayo lang ma'am nga at least arijay ma'am bahay kalingan. Di bahay kalingan mo't ma'am ka masirsikot kan kanamat nga maapanan ti OWA tayo kan MWO tayo ma'am. When sir, when? Ayan. Kami ma'am, madigag agdamdanagan. Si kami bahala po. Ayun. Yeah. Ayan. Narinig po natin ng tugon ng ating resource person sa Ilocano, no? At damang-dama po namin yung talagang connection kay Ma'am Digna at naunawaan po ng husto, no? Parang ang emotional na tong na to, sir, no? Mother ba naman, ma'am? Siyempre, naisip ko rin anak ko, kung ganun na yung nangyari sa anak ko, parang masakit sa kalooban. Siyempre, magulang. At buti na lang si Attorney Francis talaga, malaki po talaga yung tulong. Oo, nakikita natin yung extra mile ni Sir Francis. Maraming salamat, Sir Francis, sa mga tulong mo, no? Anytime po, para sa ating mga OFW, ano po namin yan kumbaga 24/7, 25/8 pa nga, pag wala pong problema dyan, ma'am, mga sir, at lagi po tayo handang umaksyon at Yeah, Ma'am Digna, salamat po ma'am sa pagtitiwala sa aming programa. Salamat din po sir. Okay, ayan. Hindi naman nasunod kontrata patungkol sa trabaho sa bansang Riyadh, Saudi Arabia. Yan naman ang naisidulog ni Ginang Magdalena Matias ng Gapan City, Nueva Ecija, para sa manugang nitong OFW. Para sa detalye, nasa kabilang linya po si Miss Magdalena Matias ng Gapan, Nueva Ecija. Ma'am Magdalena, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ayan. Ma'am, pakisalaysay po yung iyong reklamo dito sa bansang Saudi Arabia kung saan andun po ang inyong manugang. Opo. Kasi po ang manugang ko, nang pumasok siya doon nung bago, mabait yung amo niya. Pero nung bandang huli na po, lumalabas na ang kasupilan. Dati po siya sa bahay lang kasi ilang naman po ang in-applyan niya housekeeper, di po ba? Ngayon po hindi na. Nung maka-4 na buwan na siya sa bahay, sa kasal pa rin ng amo niya, inilipat siya doon sa second floor din po yata nung tinitirang bahay. Gawaan po ng mga ibinebentang pagkain yon. Doon na po siya lipat. Kulang na po siya sa kain, kulang pa sa pahinga. Noong pong nakaraang araw, bumagsak po yung manugang ko. Ang idinadaing niya, yung laging masakit ang dibdib, masakit ang ulo. Pinakita pa po niya sa amin nung hindi ko lang po alam kung sa ospital yun or nasa bahay na siya, nakakabit na naka-oxygen po siya. Tapos, nung po siya ngayong araw na to halimbawa, kinabukasan, pinipilit na siyang magtrabaho ng amo niya kahit po sumasakit ang dibdib niya at ulo. Kaya tanong ko po sa kanya, sabi ko, tumawag ka sa embassy niyo, i-reklamo mo yan. Diba? Tumatawag naman daw po siya, hindi man lang daw po siya pinapasyalan sa tinitiran niya. Kaya ang sabi ko po sa manugang ko, ganito na lang na, tawag ka sa makakatulong sa'yo
Magpaalam ka na lang muna. Uuwi ka na lang dahil hindi mo talaga kaya. Ma'am Magdalena, andito po sa atin si Attorney Francis. Sir Francis, malamang narinig niyo naman po yung hinaing, yung ng binan ng ating OFW. Sir, ano po ang pwede natin may payo sa kanya? Hello po. Ma'am, nasan po ngayon yung manugang ninyo? Nasa employer pa rin po ba? Opo, sa Riyadh. Sige ma'am. Ma'am, ganito po tawagan po namin agad, i-refer po namin agad dun sa agency para po ma-check yung worker and then ma-pull out nila kung kinakailangan po para at least matignan kung ano yung kalagayan nung inyo pong kaanak. And then kung kinakailangan na po for repatriation or pwede na pong for repatriation, ipauwi na lang po natin. We'll have it referred po doon sa agency niya. Under agency pa po ito para lang siguro natin na maayos yung kalagayan ni worker. Yun nga po sir ang gusto kong mangyari. Mapauwi na lang ng kung may sakit man siya, dito na po siya magpagaling. Kaysa po dun sa, pag nandun po siya sa amo niya, mag-agrabe po lalo yun. Yes ma'am, yes ma'am. Opo. I-refer ko po agad ito hapon ma'am doon po sa agency niya na nag-deploy o nagpaalis sa kanya. Nang sa ganun po ma'am, makapagbigay po agad sila ng report sa kanang feedback sa atin. At nang matutukan po nila yung condition niya, kung ready na po yung mga papeles, mapauwi na po nila kaagad. Opo sir, maraming salamat. Opo. Sana nga po sir. Yes po. Ayan, Sir Cabal. Ayan, ma'am, huwag po kayong bibitiw sa linya at kakausapin po kayo ng ating action center, no?